Ay, pwede po bang mag-interpolate, Mr. Speaker? Hindi namang official language yung sinasabi Well, niyo. according to the rules, Mr. Speaker, yan po'y official. Kaya ba, ako po'y nagpapaalam. Okay. Maraming salamat po. Pinapakinggan ko po yung interpellation ninyo kasamang kongresista mula sa Valenzuela. Nabanggit po ninyo yung column, "Who is afraid of Dunkin' Donuts?" Dahil mukhang hindi tama ang nakolektang buwis. Ganun po ba? Kung maaari, pakisalaysay muli para maging maliwanag po dito sa inyong kasamahan mula sa Nueva Vizcaya. Opo, maraming po salamat, Ginoong Speaker, Honorable Padilla. Ang sabi po doon sa kolong ni Ginoong Emeterio Perez na nalathala sa Manila Times, ang isang revenue officer na nagngangalang Otelio Dalandon ay gumawa ng tax assessment para sa Dunkin' Donuts. At lumalabas sa kanyang kwenta na mayroon pang obligasyon ang Dunkin' Donuts na magbayad ng 1.5 billion pesos. At ito po ay ang ginawa ng Dunkin' Donuts, sila ay umapila sa BIR Commissioner. At ito pong assessment na ito ay isinantabi ng BIR Commissioner at nagpara-examine o nagpara-audit ang ating Commissioner. Ang sabi nila, mali ang kwentang 1.5 billion pesos. So, ang tanong ko po, kung mali po yung 1.5 billion pesos, ano po yung tamang kwenta? Meron pa ho bang dapat bayaran ng Dunkin' Donuts o walang dapat bayaran ng Dunkin' Donuts? So, lalong bumaba po kung sakasakali. Parang Opo. gano'n ang lumalabas. Opo. Sa tenor po ng inyong pagsasalita, gusto ko pong pumunta sa gusto ninyong tumbukin. Ito po ba'y gusto rin ninyong imbestigahan ng isang committee natin sa hapag ng kapulungan, Mr. Speaker? Opo, na hinihiling ko po sa ating Ginoong Speaker na kung maaari, atasan ang Committee on Ways and Means na magsagawa ng isang pagdinig tungkol sa usaping ito. Sapagkat nakikita po namin na ang hakbang ng BIR tila baga hindi tama. Pagdating po sa maliliit, napakahigpit at napakalupit. Samantalang pagdating naman po yata sa malalaki, napakabait po nila. Ginoong Speaker, kaya po ako tumayo dahil kung ang tema po ninyo is who is afraid of Dunkin' Donuts, mukhang hindi lang sa Dunkin' Donuts natatakot ang BIR. Kaya kung halimbawa may investigasyon, pwede po kaya nating isama yung mga ibang insidente na mukhang takot din ang BIR, kung kaya't sa ating paniwala, lalong hindi na kokolekta ng ating gobyerno yung dapat makolekta sa mga iba't ibang kumpanya dito sa ating bansa. At ako naman po ay handang magbigay ng mga specifics sa aking interpellation. Opo, amin pong wini-welcome yung ganyang informasyon na magmumula sa magiting na kinatawan mula sa Nueva Vizcaya. Ang mangyari po, dyan sa Dunkin' Donuts, mukhang may nag-imbestiga. Merong gumawa ng assessment. Doon po sa Nueva Vizcaya, yung isang mining company, ang pangalan po Oceana Gold, sila po ay supposedly nagbabayad ng excise tax, parang 2% ata, under the mining law or under the Internal Revenue Code, ang dapat nilang bayaran. Pero ang ipinagtataka po namin, wala naman BIR sa area na nag-a-assess, tumitingin kung ilan po yung ini-export na produkto ng mina. Ito po ay mina ng ginto, Mr. Speaker. So, assuming lang na yung kinokolekta 2% or 3%, paano natin ngayon malalaman kung ano talaga ang collection, kung yung BIR naman hindi pumupunta sa area of production, kung saan inilululan yung mga mineral products
papunta po sa Poro Point. Sa mga tweet, ang sinasabi nila, doon na lang nila sa Poro Point chine-check kung magkano talaga ang halaga. Pero wala rin pong BIR na nagpupunta ron. Kaya sa tingin ko po, ang pagkaalam natin, kung excise tax yan, kung sigarilyo, doon po sa factory mismo, bago lumabas ng factory. Kailangan may So kung mining naman, doon mismo sa mining area, sa operation. So bago po lumabas, dapat andun na ang BIR. Pero sa aking pagkaalam po, at maski ang mga BIR sa Nueva Vizcaya, sinasabi nila na wala pong tumitingin. Kaya kung takot ang BIR sa Dunkin' Donuts, mukhang takot din sila sa mga mining companies, Mr. Speaker. Kaya gusto ko po sana na maisama po natin to sa investigasyon na gagawin sapagkat medyo nagkakapareho naman po yung pangyayari. Mukhang takot din ang BIR, hindi lamang sa Dunkin' Donuts, kundi sa mga ibang companies, katulad ng mining company at yung isa nga is yung Oceana Gold sa probinsya ng Nueva Vizcaya, Mr. Speaker. Ginoong Speaker, maraming pong salamat. Marami po palang kinakatakutan ng BIR, pero ang hindi nila kinakatakutan ay yung mga maliliit na sari-sari store, turo-turo, karinderya, tricycle operator, driver, mangingisda at magsasaka. Pero mukha yatang takot sa mining companies at sa mga malalaking negosyante. Kaya maraming salamat po, Mr. Speaker. And I would want, therefore, that when the appropriate committee will take cognizance of this issue, the matter that was brought to the attention of the House by this representation be included in the Congress.